Bakit? Saan ba kayo galing? Di ba sa Kalingap din? Yan ang dapat yung inaano eh. Dapat marunong kayong magtingin kung saan kayo nanggaling. Dahil nga si ginawang live stream nila Kapeso, Beyonce, Dr. Love at Red Sane, no? Marami ang talagang nag-react at especially no sa Kalingap community, maraming nag-content, no? Prior pa dito sa content ko siguro marami ng mga talagang nakapag-usapan ito, no? And isa nga sa nakitang nag-content or nag-live ay itong si Kalingap Jessa, no, na parang anak-anakan na rin ni Kalingap ni Val Santos, no, na naglalabas ngayon ng kanyang saloobin dahil sa nangyari at hindi niya na tinuturing best friend or kaibigan ngayon si Beyonce dahil nga sa pambabastos daw na ginawa ni Beyonce sa paggaya, no, sa mga sinasabi ni Val Santos at yung boses na husky, no, na naririnig lang natin yan dito kay Kapeso, lalo na kay Kapeso, no. Yung iba ginagaya-gaya na lang pero ang talagang pasimuno niyan si Kapeso. Di ba? And dahil dyan, kaya nga number 1 sa listahan ng mga kinakasuhan ay si Kapeso. Yung ibang vlogger, especially yung Kalingap, Kalingap ng Kalingap vlogger, hindi pa raw sila sigurado kung sino yung mga kinasuhan ni Kuya Val. Of course, alam naman natin kung sino yung number 1 on the list, di ba? Yan ay si Kapeso. So, yun nga. Dahil nga sa ginawang live, marami yung nag-react. At isa na nga dito, yung si Kalingap Jessa. And doon sa kanyang live stream, sinasagot niya yung mga sinasabi ng mga pumapasok ng mga anti-Kalingap. At kung ano-ano rin yung mga nasabi niya. And yan po yung lalamanin ng content ko na to. At kung bago po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo magsabihang fake news. Okay? So ito nga po, no, let me show you some of the clip na kung saan itong si Kalingap Jessa ay mga nabitawang salita bukod po dun sa mga sinasagot niyang comment sa comment section, and may paalala po siya dito sa mga anti-Kalingap, no, at ito po yon. Bakit? Saan ba kayo galing? Di ba sa Kalingap din? Yan ang dapat yung inaano eh. Dapat marunong kayong magtingin kung saan kayo nanggaling. Okay, so yan po yung paalala, no, ng Kalingap Jessa na to, na saan ba sila galing. Actually, no, opinion ko lang po ito, wala po akong kinakampihan. Totoo naman, no, na nanggaling yung mga antay na yan sa Kalingap. Lahat po yan halos, no, lahat po nang nakikita yung nagbablog. Pero there are vloggers na nasa anti-Kalingap ngayon na nakita po nila yung pinupunto nung talagang anti-Kalingap or yung mga nanggaling sa Kalingap, no? Like Rene Sakalam, sila Kayo, no? I know they are not part of anti-Kalingap. Kumbaga, nakita lang nila yung pagkakamaling ginagawa or yung mga maling nagawa, no, ng Kalingap. Kaya sila siguro napatawag o naging part ng anti-Kalingap. Pero for those, no, like Kapeso, number 1 is Kapeso and Beyonce, no, kaya nga po siguro sila nagsasalita ng ganyan dahil mismo sila ay naging saksi sa kung paano ang galawan, no, nila ng Kalingap, nila Kuya Val, nila Kalingap Rab at mga vloggers na hindi nila nagustuhan. Okay? Kaya sila nakakapagsalita ng ganyan ngayon. At nasasabi nila yung mga bagay na yan. At may mga hinahanap sila. No? Hindi po ako nakaside sa anti-Kalingap, no?
ako po yung nagsasabi lang ng opinion ko kasi nabanggit nga ni Kalingap Jessa na dapat alam ninyo, no, kung saan kayo nanggaling. Kaya nga sila nakapagsalita ng ganyan dahil nanggaling nga po sila dyan eh. No? Nanggaling sila sa sitwasyon na yan at nakita nila kung paano yung naging galawan. At isa sa isinisigaw at nilalaban ni Kapeso ay yung paggamit dito sa mga minor de edad na to sa pag-vlog sa kanila, no? Yes, tinutulungan sila. May consent galing sa magulang nila, pero yung the way na binibigay yung karapat-dapat na mapunta sa kanila, no, doon may nakikitang mali, no, itong mga anti-Kalinga. Yung iba ayaw nilang magamit yung mga bata sa pagbablog, no? Kahirapan dahil mga minor pa lang sila. Ba, may mga ganon. Ang sa akin po, in terms of that, no, yung pagtulong, no, na binablog sila, na ine-exploit yung kahirapan nila, yan naman po ay may consent ng magulang. Sige, sabihin na natin na parang sinamantala. No, dito nga po papasok talaga yung credibility ng isang charity vlogger. No? Kasi, totoo, wala silang maiba-vlog, walang magbibigay ng tulong sa kanila kung hindi makikita yung sitwasyon ng buhay nila. Now, if, kumbaga, gumagawa na ng script to make them look more nakakaawa, no? Maawa ang tao, is a different story. Kung may mga ganun ng script, no? Yung talagang, ito yung gawin mo, tinuturuan, no? Iba po yun. Okay? Pero yung tinulungan mo, in-expose mo yung kahirapan, at yun talaga yung nangyayari sa buhay nila, diba? And gusto mong tulungan, pero wala kang pangtulong, kulang ka sa financial support, para sa akin, i-vlog po sila with the consent of ng parents and you are not abusing them, diba? Meron pa rin certain part of their life na hindi mo talaga isinasama sa vlog. Para sa akin, parang ano pa yan eh, no? Parang pwede pang pagbigyan kasi you're not using them naman for your own lang eh. Oo, kumikita ka, totoo yun. But nung kumikita ka, tinutulong mo naman sa kanila eh. Diba? Hindi naman po kapanipaniwala naman talaga na itinutulong lahat yan. No, especially now that like Daddy Frankie, Tekram, they are saying, no, kailangan din nila ng panggastos. But most of it, napupunta sa kanila. No? And wala po silang script now. Kasi dito, nagiging part na ng mga usap-usapan is nagkakaroon na ng script. Okay? So yun po, no? Ma'am Jessa, Kalingap Jessa, no? Alam nila, kaya nga po sila nakakapagsalita ng ganyan. No? Nanduron po pa rin talaga yung ako, kahit pa paano, no, natulungan din naman yung mga anti-Kalingap na yan eh. Katulad sila Kapeso, sila Fiance, sila Red Sane, sila Dr. Lab, no? Natulungan naman talaga yan. Hindi naman natin inaalis yan eh. Kaya lang, they've seen something na hindi na, no, tama. Kaya sila nagsasalita. Okay? Now, with regards doon sa nababastos yung tatay mo, di ba? Tingnan mo rin kasi yung naging asal ng papa mo. No? Di ba? Dinadaan niya rin sa joke. Gumagawa rin siya ng joke. Napagtatawanan niya rin, di ba? May mga sinasabi rin yung tatay mo. Now, kung may nabanggit man or nagawa man ni Fiance yon, no, na ginaya, na paglaruin din yung mga sinasabi ng tatay mo, it's because yun yung situation nung time na yun eh. Di ba? For them, they are just joking. Di ba? Kasi nga, yun yung mga banat ni Kapeso. Ginagaya nila. So, kumbaga, nadala si Fiance. But still, no, para sa akin, kumbaga, iba yung sitwasyon ni Kapeso, iba yung sitwasyon ni Fiance nung sila ay nasa Kalinga. Oo, pareho silang tinulungan. Diba? Pero
iba nga, katulad sinabi ko, iba yung pagkakakilala kay Beyonce. No? So, given yan, dahil nga, siyempre, tinuring mo magulang si Kuya Bal, kapatid mo na si Kalinga Prab, no? Kaya nasasaktan ka. But, try to understand din kung bakit nagawa nila yun. No? May mga reason pa rin. Milyones, okay, with regards sa milyones na kinita, no? Normal yun eh, kikita at kikita ang mga vloggers, lalo na pag nagbabiral. Ang ano dyan is how they return the favor doon sa mga beneficiaries. No? Kasi hindi lang naman ako nanonood kay Kalingap, sa Kalingap community. I've watched several charity vloggers. And from what I've seen from all of their vlogs, they are being true to what they are saying. And walang masyadong kumu-question sa kanila. Maybe yung mga anti-poverty porn yan, talaga question yan. But kumbaga within their community, no, wala pong kumu-question sa kung paano sila tumulong. Ngayon, dito kasi sa Kalingap, baga sabi nga, walang usok pag kung walang apoy. Correct me if I'm wrong. No? So, ganun po yung nangyari. Kaya may anti-Kalingap. Now, dito rin sa video na to, parang may mga sinasabi na nagpapantaraw itong si Kalingap Jessa kasi may araw ka rin, kakarmahin ka rin, a lot of things. No? Those are just for her, is kumaga darating din yung time, no, na yung mga ginawa nyo kay Kuya Bal ay babalik sa inyo yan, kakarmahin din kayo. Parang ganon. No, so I don't think na may pagbabanta talaga doon sa mga sinabi ni Kalingap Jessa. He's just saying it na kumbaga kasi nga ganun yung inaasal, kaya siguro yun yung nasasabi. Pero for me, hindi yan pagbabanta. Hindi pagbabanta. Okay, so yan lang po yung gusto kong share sa content ko na to. And always po, lagi kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.